Kung napuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, ibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit, yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit, ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, di sinsanay wala silang kasalanan. Ngunit ngayoy, wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napuot sa akin ay napuot din sa aking Ama. Kung hindi ako gumawa sa gitna nila ng mga gawang kailan may hindi nagawa ninuman, di sinsanay wala silang kasalanan. Ngunit, nakita nila ang aking mga gawa. Sa kabila nito'y kinaputan nila ako at ang aking Ama. Datapwat, nangyari ito upang matupad ang nasa saad sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin ng walang kadahilanan. Ngunit, ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa kasimula pa'y kasama na po na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo, upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon nang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Dito po sa binasa kong ito, tinapos ko yung pagkapuot ng sanlibutan Nung panahon ng ating Panginoon ay nasa kasagsagan ng kanyang ministeryo, ng pagpapahayag ng kaharian ng Diyos dun sa bansa na yon. At kanyang ipinangangaral ang salita ng Ama upang makarating sa mga tao na nag-aangking mga mananampalataya pero hindi nakatayong sa kanilang puso. Binanggit pa nga rito yung sinagoga. Kung ating itutwist sa kasalukuyang panahon, mula noon hanggang ngayon, nadarama pa rin ito. Dahil kasi marami ang mga tumutuligsa, marami yung mga taong sanlibutan, marami yung hindi naniniwala sa Diyos, marami yung niwalaan lamang, at ito ngayon ang binigyan ng diin dito. Pero ang pinakamahalaga rito, yung puwersang lakas ng Diyos, yung Espiritu Santo, na siyang gagabay sa atin upang magampanan natin ang ating tungkulin at maipaglaban ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kuya Joe, ano po nakikita niyo rito? Mga kapatnubay, ang pagkapot ng sanlibutan. Ayon po sa ating Panginoon, kinaputan siya ng sanlibutan dahil marami siyang itinuwid sa lumang kautusan. Tulad po halimbawa ang paghingi ng ikapo. Kaya po ang ibang magagaling magpaliwanag sa salita ng Diyos, hindi kinikilalang Diyos ang ating Panginoon dahil sila yung makasanlibutan. Ayon po sa Panginoong Jesus, ang pagkapot sa Kanya, pagkapot din sa Ama. Ang tunay pong naglilingkod sa Diyos, nagtitiis ng dusa, hindi para kumita. Kaya po ang suguin ng ating Panginoon, ang Kanyang mga alagad, maigpit niyang ibinilin, huwag magdala ng supot at dukbutan. Ayon po sa ating Panginoon, ang ibinigay niya ng walang bayad, ibigay din ng walang bayad, at ang tumutupad sa kanyang mga salita, mamumulat sa katotohanan. Aba, nakita mo na. Mabigat yun Binibiro mo yun, yung palang ikaw ay may dalang lukbutan, yung palang makasanlibutan. Hindi,
Kasi nakalagay dito kung sa personal na pangangailangan gagamitin lamang, gagamitin ng Diyos pang personal na mga bagay na makasanlibutan pala yan. Yun ang naunawaan ko hindi ba? Kailangan huwag ka pala magdadala ng lukbutan. Kung sako-sako na yan, at yan pagkatapos bibilangin at pagkatapos pang sarili lang naman. Nangyari ito sa ibang bansa. Alam niyo, merong isang hindi ko nakukunin pero napakalaking congregation sa ibang bansa. May television station na naipatayo, 3 radio television station, napakalaki ng kanyang ministeryo sa buong mundo. Pero pang sarili lamang ang nangyari. Noong alisin ng Diyos sabi ko sa inyo, babae lamang ang kinasangkapan bagsak ang buong ministeryo Totoo yan. Dito hindi nangyayari. Bangsanlibutan yun. Dito idol hindi nangyayari. Kasi, hindi naman sa pagkukuha. Pero pagka ang pinag-usapan na bayong-bayong na pera, supot-supot, at talagang ginagamit ang relihiyon at ginagamit ang Diyos sa pamamagitan. Bagsak na nga, niyurakan na nga ng mga laharat kung ano-ano riyan pagkatapos sasabihin mo pa kakasangkapanin mo pa ang Diyos na magbigay ka at ang Diyos ang malahang gumante. Sa halip na makatulong sa kapwa. Hindi. Si Kuya Joe kasi ang nagpasimula kusa ako, Kuya Men. Kuya Ben, ano po naman sa inyo rito? Alam mo, ako'y nagugulat kay Kuya Joe kasi talagang yung kanyang pagpapalalim. Alam niyo, sabi nga po natin, kapag ang Espiritu Santo ay nasa iyo na, kapag mulat ka na sa katotohanan at ang liwanag ng Diyos ay hawak mo, hindi ka matatakot magbanggit ng mga bagay-bagay upang magtuwid sa iyong kapwa. Ito yung ipinakita ni Kuya Joe ngayong gabi. Nakakagulat Naroon yung kayaro ng Espiritu na ibinigay sa kanya ng Diyos upang ang mga bagay-bagay na nakita niyang mali na kaganapan dito sa atin sa mundo ay kanyang buksan. Bakit nga ba naman hindi mangyayari ito? Napakarami kasing mga ngaral ngayon na laging kakaiba sa pangangaral, yung magbigay para sa kongregasyon, magbigay para sa organisasyon, magbigay. Pero masakit nga naman. Ginagamit nga naman lang yung pangalan ng Diyos sa pangangaral para kumita. Pagkatapos sila yung nagkakamal ng maraming yaman, kanila lahat na pangalan, hindi naman nakapangalan yun sa mga nagbigay Tama si Kuya Diyos sa bagay na ito Kaya nagiging makamundo. Ano ba yung ginawa ni Jesus? Ano ba yung pinakita rito? Napakaliwanag Bakit nagkakasala ang mga taong ito? Una, hindi kasi nakikilala yung daw nagsugo Pangalawa, kapag hindi mo nakikilala yung nagsugo, talagang magmamali ka. Pangatlo, makikita natin si Jesus na naman, ginawa na niya ang lahat, ipinakita niya yung katotohanan, ipinakita niya yung halimbawa, siya'y nangangaral ng walang charge, free of charge. Siya'y naggumawa ng mga himala, free of charge. Siya'y nagpagaling ng may sakit, free of charge. Sa lahat ng ito yung gustong mangyari ng ating Panginoon na sundan siya sa mga bagay-bagay na ito Mangaral kayo ng walang bayad. Magpagaling kayo ng walang bayad. Pero sa kapanahonan ito, talaga, Kuya Bert, napakalaking problema natin Ang ginagawa ng napakaraming mga ngaral, ginagamit yung salita ng Diyos upang maghanap buhay. Minsan natatandaan ko tuloy hindi ko babanggitin yung itong samahan na ito na aking nasamahan. Kaya minsan kapag tayo ay nabuksan ng isipan, maalala mo ito sa isang kami mangaral sa isang malayong lugar sa halos bulubundukin Kaya nakakalungkot talaga. Nagagamit talaga ako yung salita ng Diyos upang magamitin sa sanlibutan Magamit sa makamundong pagnanais at pagnanasa. Kaya kapuputan talaga kapag ang pangangaral natin walang kita Kapuputan tayo ng marami.
Eh, itong sinasabi nga ni Kuya Joe na ipamahagi ng libre, ang tinanggap mo ng libre, yung karismang ibinigay sa iyo ng Diyos ng libre, ipamahagi mo ng libre. Tagilid tayo, marami magagalit sa atin.